Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. Simulan na po natin ang reading. This is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Kunin muna natin yung main energy mo. Okay, so meron ka ditong Knight of Wands and followed by the Three of Swords. The Star is at the bottom of the deck. For some of you, this is a soulmate connection, twin flame connection. Malakas yung energy dito nun. And high chance that pwedeng may another person na involved dito sa connection ninyo at yun yung nagiging dahilan kung bakit umiiwas at or lumalayo ka dito sa person na ito. Pero with the Star, nakikita natin yung pangarap mo siya eh. Gusto mo siya eh. Siya yung tingin mong kukumpleto sa'yo. Okay. Yung iba sa inyo pwedeng naghihintay ka pa rin dito sa taong to na although medyo imposible. Basta ngayon, dahil imposible siya, nandun yung pag-iwas at paglayo mo sa kanya. Okay. So, alamin natin yung main energy naman ng person na kakonect mo. Okay, your person is the Page of Pentacles. And the Five of Swords. Okay. Bottom of the deck is the Four of Cups. Okay, so medyo mahirap nga siyang makakonect, no? Kumbaga parang mahirap siyang mahawakan, makonect, makausap for now, and because your person is currently protected or pwedeng siya yung kasalukuyang nasa third party situation with the devil. Okay, nakikita natin parang wala siyang kakayahan, ano? But with the Page of Pentacles, I feel like itong person na is willing na magbigay ng tulong sa'yo with regards to money or career-related help niyan na kailangan mo. Nandyan siya for you. And with the Five of Swords, I feel like kung naman yung naging past ninyo, sa ngayon parang natatawa na lang yung person mo, no? But maybe hindi rin kasi siya masyadong sure sa kung ano yung emotions na nararamdaman mo para sa kanya. So, sa ngayon parang binabaliwala na lang niya muna kung ano man yung meron sa inyo. And, yan nga, nandyan siya to help you. Parang ganun. If you need help, nandyan siya para sa'yo. So, ano yung mga nasa isipan ninyong dalawa na person? Ito. Okay, nasa isipan ninyo. You do have here the Nine of Pentacles and Seven of Swords, the Wheel, and the Ten of Wands. Para sa side naman ng person mo.
Four of Wands, Seven of Pentacles, and the High Priestess. Tapos meron pa tayo ditong the Hierophant. Ten of Cups is here at the bottom of the deck. So, nakikita natin na yung nasa isipan mo ngayon is yung pagbabago, no? Gusto mo munang makaalis or matapos kung ano man itong sitwasyon na nagpapahirap sa'yo, which is, I feel like you are trapped into something, no? Pwedeng karma yung iba, pwedeng may mga problema kang kinakaharap ngayon, and maybe ito yung nasa isip mo na sana matapos na ito, mabago na kung ano yung sitwasyon mo, no? With regards naman sa person mo, pwedeng iniisip mo na na parang I feel like gusto mong masaktan siya, parang ganun. Or yung connection niya with someone ay hindi maging okay. Yun, yung ma-feel niya na parang toxic yung person na kakonect na itong person na ito. Ayan. And then yung person na ito, ang nasa isip naman niya, with regards to your finances, career, I'm feeling like may pagdadamot na nararamdaman akong energy sa'yo. So, ayun. Pwedeng either iniisip mong magdamot or wag mo na magbigay sa ngayon kung kanino man. Okay. Pagdating sa person na ito, yung nasa isip niya is ganun din. May kinalaman din sa kanyang career. Pwedeng may mga hinihintay siyang mangyari sa kanya. I feel like itong person na ito is nag-let go na. Nakita ko na parang hindi na siya nag-aabang or naghihintay dito. This person medyo may stressful energy with the Hierophant. Okay. Kasi parang may mga obligasyon siya na kailangan niyang tapusin. So, ayun. Yun yung nakita nating mga nasa isipan ninyo. So, ano yung emotions? You do have the Six of Cups and the Ace of Wands. Ano yung emotions niya towards you? Okay, kung liwat resonates, Two of Swords is here, the Tower, and the Four of Swords. Okay, kung wala siyang ginagawa, actually hindi naman kasi siya ganung klaseng tao. Pag gusto niya or mahal niya yung isang tao, gagawa siya ng action. Like, this is a person na ma-effort. This is a person nang ibibigay niya lahat. Pero dahil hindi niya yung binibigay lahat sa'yo, yung attention, etc., it only means one thing. So, pwedeng nag-end na yung emotions na nararamdaman niya sa'yo. And then, parang, nandito na siya sa point wherein hindi na siya para tumakbo sa connection na ito at hindi na siya para mag-chase, maghabol. Okay, so parang nandun na lang siya sa okay na ako. Parang ganun. And then, for what I can see here, yung emotions mo with the Ace of Wands, there's a lot of pagkagusto coming from you. And with the Six of Cups, I feel like, parang willing kang makipag usap dito sa person na ito. Kung just in case magkakaroon ng chance sa inyo, and then parang willing kang i-work out yung connection. Like, kung ano man yung magiging deal ninyo sa connection na yun, magiging okay para sa'yo. Kasi you really like this person. Gustong-gusto mo siya. Yeah. The Two of Cups is here. So, yeah, there's a lot of love and pain at the same time mula sa'yo. May lungkot at saka
pagkagusto at pagmamahal tayo nakukuha sa energy mo. So, what will happen in the near future for the both of you? Five of Pentacles is here, the Lovers, and the World. The Empress, the Emperor. Ayusin ko lang yung camera. And ito yung the Empress and the Emperor, and then one more card. Bottom of the deck is the Five of Cups. Temperance is here. I feel like in the near future, finances mo medyo antabayanan mo kasi medyo hindi maganda yung sinasabi dito. With the Lovers and the World. Nandun yung attraction mo pa rin dun sa person na ito, but with the World, nakikita natin distance, separation sa inyo. And yun nga, financially, parang wag kang bumase sa mga dasal lang or sa wish lang, ganun. Kailangan mo rin ng action with regard sa bagay na gusto mo. Kasi parang yung iba sa inyo, okay, dasal lang na dasal, may goal ka, oo nga, may goal ka, pero kailangan lagyan mo ng action din yun. No, kailangan mo rin actionan yun. Kaya, kasi walang napapala yung mga hiling na yun in the near future para sa'yo kung hindi mo ha-actionan. So, actionan mo siya. And, I can see you daydreaming in the near future pagdating sa person na ito. Yeah, the Emperor and the Empress. So, your person is focused sa kanyang sarili. Nagfo-focus siya sa kanyang, this is self-love, self-care, energy. And then, with the Temperance, mas nakikita natin yung person na ito na parang, mas naniniwala siya sa gawa kaysa sa, sa dasal, ganyan. Or, maybe, with the High Priestess, pwedeng you're dealing with someone who is very spiritual, pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi siya, alam mo yun, yung dasal-dasal na lang. Kasi hindi siya naniniwala na kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Parang mas naniniwala siya na kung gusto mo, gumawa ka ng paraan na makuha mo. Parang ganun. And then yung ginagawa ng person na ito. In the near future, I don't see any connection, communication happening here. Kasi, mas nakikita pa nga natin na oo nga, gusto mo yung person na ito. Pero yun nga, hanggang healing lang yung ginagawa mo. Okay? So, a lot of sadness coming from you in the near future. And, yeah, that's it for now. Thank you for watching. By the way, kukuha tayo ng advice. What is the advice for you? Ano yung advice sa'yo? Well, the advice for you is the Queen of Pentacles and the Ten of Cups. Yeah, Six of Pentacles is here. Taurus, Virgo, Capricorn. Cancer, Scorpio, Pisces. Ang advice para sa'yo is kailangan ayusin mo yung sarili mo. Focus on yourself. Kung gusto mo ng communication mula sa taong to, you need to do something. You need to, make the effort to makipag-connect or communicate. So, ayun lang. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.